Si Chen lang talaga ang Miss Chen? Assistant Wang, nagkamali ka yata. Ito ang totoong Miss Chen. Paano na to? Paano nangyari ito? Aking pagkukulang ito, Miss Chen. Assistant Wang, hindi ko nasabi sa'yo dahil matagal kang kasama ni Chairman Chen. Pati yung intern na pagkamalan mo pa. Kakauwi ko lang galing abroad. Normal lang na magkamali. Miss Chen, dumating ako para ipaalam sa inyo ang welcome party ng chairman para sa'yo. 3 araw mula ngayon. At espesyal niyang iniimbitahan ang head designer ng Balenciaga sa Paris na si Kevin para idisenyo ang inyong damit at hihilingin kayong magsukat. Sige, naiintindihan ko. Si Kevin? Siya'y alamat sa fashion world. At narinig ko, ang pagpapagawa ng damit sa kanya ay aabot sa 7 numero. Oo nga, siya ay espesyal na gumagawa ng royal gowns para sa British royal family. Ang bait talaga ni chairman kay Miss Chen talaga. Gusto rin naming makita. Walang problema. Sige, dadalhin ko kayong lahat para makita niyo siya. Salamat, miss! Ay, saya ko. Tara na, tara na. Natry mo na talagang maengganyo. Huwag kang mag-alala. Magbabayad ka ng kapalit. Hello? Hello pa? Natanggap mo na ba? Oo, natanggap ko na. Sige. Pero pa, hindi ba naibulgar mo naman ang tungkol sa pagpasok ko sa Yehao Group? Hindi ko lang gusto na may mang-api sa'yo. Sige na nga. Pero pa, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ano yun? Sabihin mo. Hindi ba inutusan mo si Kevin na magdisenyo ng damit para sa akin? Oo, bakit? Pangako mo sa akin na, huwag mo muna siyang bayaran. Oh, sige, sige. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Sige. Salamat pa. Bye-bye. Dumating ng mga gown! Wow! Ito na bang mga gown ng Balenciaga? Ang dami naman! Siguradong ilang bilyon to. Ang dami. Talaga namang dami. Sabi ko na, huwag masyadong mapakita ang gilas. Hello, Miss Chen. Mr. Kevin, nagkamali po kayo. Intern lang siya. Ito ang totoong Miss Chen. Pasensya na, Miss Chen. Nagkamali po ako. Walang problema. Salamat sa effort mo. Ang mga gown na ito ay personal na pinili ni Miss Chen para sa kanya. Kung gusto mong ipakita na ikaw ang tunay na Miss Chen, mas mabuting ikaw ang magpakilala ng mga gown na ito. Siyempre, alam ni Miss Chen ito. Hindi ba? Siyempre, kaya ko. Sige. Sige. Eto na lang. Ang damit na ito. Ito. Kung hindi mo masabi, huwag mong pilitin. Sino nagsabi hindi ko masabi? Ang damit na ito. Bakit hindi niya masabi? Hindi ba siya si Miss Chen? Nagkamali ba kami ng pagkikilanlan? Hindi ko talaga gustong damit na ito! Ang pangit nito! Hindi ito in-order ko! Ano ba Totoo itong ba to? nangyayari? Anong ginagawa niyo? Pinaghihinilaan niyo ba ako? Mula ngayon, ang ganitong estilo ng damit, huwag niyo ibigay sa akin! Pasensya na po, Miss Chen. Hindi ito ang custom-made para sa akin. Nasaan ang gown? Ibigay mo na rito. Wow! Wow. Ang ganda naman ng gown na ito. Puno ito ng mga diamante. Hindi ko maisip kung magkano ang halaga nito. Pakibalot mo na ito para sa akin. Opo, Miss. Miss Chen, sa tingin ko, maganda rin ang ibang gown dito. Pwede bang subukan namin? Oo nga, subukan nyo na. Hindi pa namin nakita ang ganitong kamahal na gown. Hindi ba ilang milyon lang to? Subukan niyo lang. Ireregalo ko na sa inyo. Salamat, Miss Chen! Sa totoo lang, ang mga ito ay binayaran ng chairman. Chen yun. Bawat damit dito ay milyon-milyon. Sigurado ka bang ibibigay mo sa kanila? Chenlan, niinggit ka ba? Para kay Miss Chen, maliit na halaga lang to. Parang alikabok lang. Tama, akala mo si Miss Chen ay tulad mo na isang probinsyana? Chenlan, kung gusto mo, lumuhod ka at humingi ng pawanin sa akin. Maaari rin kitang bigyan ng isa. Sige, bayaran na lang natin. Bayaran? Binayaran na ito ng papa ko noon pa.
Pasensya na po, Miss Chen. Ngayon, hindi binayaran ng chairman. Ano? Ang mga gown na ito, kasama ang sa inyo, umaabot sa 30 million. 30 Cash po ba ito o card? Grabe, 30 million? Saan ako kukuha na ganyang halaga? Paano? Hindi naman siguro kayang bayaran ni Miss Chen ito? Anong pinagsasabi mo? 30 million? Para ni Miss Chen? Parang tubig lang yan. Oo nga, gumagamit pa siya ng black card. Di ba, Miss Chen? Sige, card na lang. Pakibayaran lang po. Iswipe mo na. Paumanhin, kulang ang balanse mo. 200 piso lang ang naman ng card ko. Paano ko mababayaran to? Baka naman sirain yung POS machine. Oo nga, palitan na lang ng isa. Kulang pa rin ang balanse. Kulang pa rin ang balanse. Sige, huwag nang iswipe. Ilang beses na natin sinubukan pero hindi pa rin pumasok. Hindi naman siguro lahat ng POS machine ay sira. Oo nga. Ano ba to? Anong nangyayari? Naabot ko ng limit ng card ko. Eddie, pakibalik na lang ang mga gown dito. Hindi pwede. Napili ko ng mga ito. Eddie, tatawag na lang ko ng pulis. Hindi pwede! Hindi pwede tumawag ng polis! Isauli na lang ang mga gown. Huwag mo na kaming gawa ng gulo dito. Si Miss Chen, hindi niya tayo papayagang isauli ang mga ito. Di ba, Miss Chen? Isauli niyo lahat yan! Miss Chen, sinabi ko, isauli niyo lahat yan. Hindi niyo ba narinig? Kung ayaw niyang bilhin, sabihin niya lang bakit ka ba nagagalit ng ganito? Nakakahiya naman. Sige na, itago na lang ang mga gown na ito. Sandali lang. Ang gown na ito. Bibilin ko. Ito ay black card ng Yeo Group. Ikaw ang tunay ni Miss Chen. Anong ginagawa nila? Bakit nagiging ganito si Kevin? Si Chenlan ang malit na salbahing ito. Anong kahilas kanya? Miss Chen, naglakas loob siya. Hindi namin siya patatawarin. Hindi namin siya palalampasin. Ngayong gabi, ang project ni Mr. Zeng, sasamahan mo ko sa pag-coordinate. Sige. Sobrang kilala si Mr. Zeng bilang isang malaking womanizer kapag nilagay kita sa kama ni Mr. Zeng. Tapos na ang laban mo. Manager Gu, hindi ba project meeting ang usapan? Bakit nandito tayo? Anong ibig mong sabihin sa ganitong lugar? Normal lang naman na mag-ooperate ang bar. Manager Gu, pag dinadala ang kliyente sa ganitong lugar para mag-usap, hindi ba niya iniisip ang kaligtasan ng empleyado? Ikaw ay isang intern lamang. Maging masunurin ka lang sa sinasabi ko. Ano bang kailangan mong ipakita o ituro? Gusto ko lang, tama na! Gawin mo kung gusto mo. Umalis ka na. Sa ihaw, hindi namin kailangan ng intern katulad mo. Naiintindihan ko na. Mr. Zeng, pasensya na sa paghihintay. Huwag kang paikli ng ite. Ibuhos mo na ang alak para kay Mr. Zeng. Sige na. Ito ang teritoryo ko. Bata, ang ganda mo naman. Katatapos mo lang ba sa trabaho? Intern pa lang ako. Ano yung project na ito? Malaki ang responsibilidad mo rito. Chinlen! Anong ginagawa mo? Pasensya na. Sobrang lamig kasi. Nanginginig ang kamay ko. Ganyan na lang. Maghahanap ako ng tao para ayusin ito. Maliit lang naman ito. Huwag hayaang may pumasok. Makakaistorbo sa usapan natin. Ang generous ni Mr. Zeng. Hindi siya masyadong mahigpit sa detalye. Eddie, simulan na natin ang pag-uusap tungkol sa project. Huwag muna. Uminom muna tayo ng isang baso. Chinlen, itong baso, ialay mo kay Mr. Zeng. Bago pa lang ako, hindi ko alam ang mga tamang paraan sa ganito. Kung sanay ka na sa ganitong Manager Gu, sigurado mas gusto ni Mr. Zeng na ikaw uminom nito. Chinlen! Anong ibig mong sabihin? Isang baso lang? Hindi ka inom kasama ako? Sasabihin ko sa'yo, ang project na ito, hindi ko pa pinipirmahan. Pwede pa akong umatras anumang oras. Chinlen, kung magkamali ka, maaari kitang palisin agad. Wala ka ring respeto sa akin. Ikaw ay isang intern lang.
Pero naglakas loob kang pahirapan ako. Ngayon, itong alak na ito, kung hindi mo iinumin, huwag kang umalis sa kwartong ito. Ba't kayo nagmamadali? Iinom ako. Mr. Zeng, mag-isa kong uminom, nakakabagot. Ganito na lang, hayaan mo si Manager Gong magbuhos ng alak para sa'yo. Ayaw mo ba, Manager Gu? Wala ka rin pang respeto. Ginawa mo pa akong alipin. Hindi mo ba sinabi na pagpasok ko rito, maglilingkod ako kay Mr. Zeng? Oo nga. Hala, ibuhos mo na. Uminom ako kasama si Miss Chen. Opo, Mr. Zeng. Heto, Oh, sige. Mr. Zeng, tingnan mo, natapos ko nang inumin. Ikaw. Sige. Uminom ka lang. Tatapusin ko rin tong inumin ko. Mr. Zeng, magpatuloy ka lang sa pag-inom. Lalabas muna ako para tumawag. Sige. Alagaan mo ng maayos si Mr. Zeng. Oh, sige na. Mr. Zeng, ako rin ay alis na muna. Saan ka pupunta? Mr. Zeng, mangyaring magpakabait ka. Magpapakabit ako. Kung napansin mo ako, iyon ay para lang ibigay sa iyo ang mukha. Naiintindihan mo ba? Basta't mapalagaya mo ako, ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Halika na, baby. Ikaw! Sinampal mo ko! Bakit bang bagal ng bisa ng gamot? Hindi mo inanom yung alak. Akala mo ba ganun ako katanga? Naiinom kahit sinong nagbigay? Hindi mo ininom, ayos lang. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka susunod sa akin ngayon, papaalisin ka ng ihaw. Papalisin ako? Sex harassment yung ginagawa mo. Pwede kitang demanda sa polis. Yung mga dating assistant, ganun din ang sinasabi. Pero sa huli, hindi ba sila naiinom sa dulo? Naglilingkod sa akin. Ikaw, Hindi ito ang unang beses mo. Yung mga yun, lalo pang nagmamadaling humingi sa akin. Hindi ko sila napansin. Kung napansin kita, swerte mo lang. kayo! Takbo na! Bakit hindi ka tumatakbo? Bibigyan kita ng babala. Hindi ako nag-iisa dito. Huwag mong asahan na babalik si Gu Xiao para iligtas ka. Kahit bumalik siya, magliligon din siya sa akin. Ikaw! Tigilan mo nang walang kwentang salita. Kung may lakas ka, gamitin mo sa dapat gamitin. Lumapit ka dito! Binibigyan kita ng babala. Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ng ihaw. Yihaw? Ano bang yihaw? Akala mo ba ikaw ang heiress ng Yihaw Group? Ako nga! Sige na nga! Narinig ko na. Isa ka lang intern. Binibigyan ka lang ng mukha. Miss Chen! Hindi ba't ikaw si Assistant Wang? Anong nagdala sa'yo rito? Bakit mo? Ayos ka lang ba? Assistant Wang, dumating ka sa tamang oras. Yung intern nyo, siya pa ang nangakit sa akin. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nangakit sa'yo. Mali bang sinabi ko? Ikaw, isang bagong intern, gusto mo ng kickback, gusto mo bang umangat sa trabaho, kaya inanyayahan mo ako sa ganitong lugar. Hindi sinabi sa unang pagkikita, gusto mo pa akong painumin ng alak, gusto mo pa akong tulungan sa karera niya. Tama, sila. At ako, lahat kami ay saksi. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Sinasabi mo ba na lahat ng ito ay kasalanan niya? Oo, Assistant Wang. Dito, sasabihin ko sa'yo. Tignan mo, sa ganitong estado ko, maraming babaeng pwede kong bayaran. Bakit ko pa hahanapin ng isang basurang tulad niya? Assistant Wang, bakit mo naman ako sinapal ulit? Alam mo ba kung sino siya? Isa lang siyang intern. Tumahimik ka! Siyang heiress namin. Ano? Heiress? Heiress, hindi ko alam na ikaw yon. Sinasabi lang nila na isa ka lang intern. Intern, kaya pwede mo nang abusuhin? Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Assistant Wang, hindi lang niya akong binastos. Binastos din niyang ibang babae. Dali, kolektahin ng ebidensya at i-report sa polis. Ayoko makita siya ulit. Opo, Miss Chen. Miss Chen, gusto mo bang ayusin ang nangyari sa kumpanya? Hindi na. Bukas ng welcoming party sa mga bagong empleyado. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa magpapanggap si Chen yun.
Chinlan, kamusta ka kagabi? Napasign bang proyekto? Hindi. Anong ibig mong sabihin hindi? Simula ngayon, si Mr. Zeng hindi na makikipag-collaborate sa atin. Chinlan! Ang lakas ng loob mo! Ito ang malagang proyekto ng Yihaw at nangas mo pang sirain ito? Sabi ko na nga, si Chinlan hindi marunong tapusin ang bagay, ngunit magaling sa paggawa ng gulo. Nasira mong pagkakataong ito. Paano mo balak akuin ang epekto nito? Hindi ko pa nasabi sa'yo. Bakit kagabi, iniwan mo si Mr. Zen ng biglaan at may mukha ka pang manghusga sa akin? Tama na! Ano bang kinalaman ni Manager Go dito? Hindi mo ginawa ang trabaho mo. Kaya ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na. Natanggalan kita sa trabaho. Kahit sa maliit na bagay na ito, hindi mo nagawa ng maayos. Kung tinagal ka ng heiress, ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na. Huwag ka na mahiya pa. Pwede bang pakinggan niyo muna ako? Tungkol kay Mr. Zeng, hindi niyo ba alam? Ano nangyari? Si Mr. Zeng ay naipadala na sa bilangguan. Inanunsyo ng Zeng Group ang pagkakabangkurete. Ganun kalaki nangyari, pero hindi niyo man lang tinitingnan? Imposible naman yon. Ang Zeng Group ay napakalaking kumpanya. Huwag ka na nga mangistorbo dito. Akala mo ba maniniwala kami? Ano? Si Mr. Zeng ay dinimanda dahil sa sexual harassment ng maraming babae. Naproseso na siya ng batas. Ang Zeng Group ay inanunsyo ng pagkabangkurete dahil sa problema sa pondo. Ito, paano? Imposible! Paano naipit siya ngayon matapos makainom ng isang beses kasama siya? Ano ba bang dahilan? Tama! Swerte ka lang ngayon. Oo. Talagang swerte siya. Oo. Swerte ako. Bukas ay ang welcoming party. Sinasabi nilang chairman ay may inihandang malaking regalo para sa'yo. Kailangan mo kaming isama para makita namin. Walang problema. Kasama tayo sa trabaho kaya hindi ko kayo makakalimutan. Siyempre, isasama ko kayo. Pwede ba tayong lahat pumunta? Ayos! Talaga namang mabait ang Aries sa atin. Salamat, Aries. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Tara na. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka pa makakakilos ng ganyan. Ay, hulaan niyo kung ano narinig ko kanina. Huwag ka naman magpaligoy-ligoy pa. Kanina kasi, narinig ko sa head chef na para sa lubungin ng Aries, nagpagawa siya ng cake na nagkakahalaga ng 8 million. Isang cake na 8 million? Isang cake lang naman yan. Maliit na bagay. Tunay nga ng Aries, hindi iniintindi ang isang cake na 8 million. Miss Chen, anong klaseng karangyaan ang hindi mo pa nakikita? Ang restaurant na ito ay kilala sa hirap nitong mag-reserve. At si Miss Chen ay alokin pa tayo ng pagkain. Sundan niyo lang ako. Mamaya, may mga mararanasan rin kayo. Asa si Chinlen? Hindi na yun pupunta. Mahirap na yun. Lagi nilang nakakasakit kay Miss Chen. Paano pa siya magkakaroon ng mukha sa welcoming party? Hindi ko pa nakita ang ganitong mapangahas. Isang simpleng intern lang, pero araw-araw puno-puno ng yabang. Napakapangahas. Sige na, isang magandang araw ito. Bakit pa natin dadalhin ng malas na yun? Oo nga, tama. Hindi ba siyang tunay na heiress? Nakalimutan niyo ba na nakipagkita siya kay Kevin? Siguradong dahil lang sa kagandahan, kaya na-rent niya ang damit na yun. Tama nga, akala ko nga na may mata siyang katayuan. Anong katayuan bang meron siya? Isa lang nagkakatiri at mahirap. Kayo, Chinlen, talagang walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo pumunta sa welcoming party ko, sabihin mo lang ng diretso. Di mo kayang bumili ng gown, maaari ko namang ipahiram sa'yo. Pero ibinenta mo ang katawan mo para lang ma-rent ang damit na ayaw ko. Sino bang niloloko mo? Tama. Walang hiya ka talaga. Nagkakadiri pa rin para sa amin. Dito sa Yeho Group, paano nagkakaroon ng ganito na nakipaghalikan sa ibang lalaki? Talagang walang disiplina sa sarili. Ano ba talagang pinagsasabi niyo? Ang damit na ito ay binili ko. Ay naku, tama na. Huwag mo na akong lukohin. Hindi niyo ba alam? Ganito talaga si Chenlen. Nung high school pa kami, magulo na kanyang personal na buhay. Maaga pa lang, huminto na siya ng pag-aaral. Noon kasi, kakawa siya sa akin. Kaya hindi ko pinagsabihan. Hindi ko inakala na ngayon, ganito pa rin siya kakulangan sa disiplina. Chen yun, hindi mo kayang bilhin kinakakalat ka ng chismis. Sino nagsabing hindi kayang bilhin ng heiress? Tama, talaga namang mayaman na mayaman ng heiress. Huwag mong banggitin ang gown na yun. Kahit bilhin niya ang hotel na ito, madali lang yun sa kanya. Tama. Ako lang yata nakaisip na wala na yun sa pag-aayos. Kaya hindi na lang yun ginawa, maliit at silang hotel lang ito. Hindi ko pa pwedeng bilhin kung gusto ko. Bakit ka natatawa? Natatawa ako sa'yo. Sobrang pinalaki mo naman ang eksena. Hindi ka ba nagtanong-tanong kung kanino ba talagang pag-aari ng hotel na ito? Miss Jen, ang hotel ito, sa'yo pala.
Ganun ba? Sa akin pala to. Miss Chen, ang humble mo naman. Hindi mo sinabi na sa iyo pala yung hotel. Hindi ko naman gusto kayong biglain. Takot kayong mabigla? O hindi mo lang talaga alam? Chenlan, tumahimik ka na lang. Ang ginagawa ni Miss Chen dahil lang siya isang mababang profile. Tingnan mo, naiingit ka pa. Umupo ka na. Magsisimula na ang party. Huwag muna natin pag-usapan ito. Halika, upang ipagdiwang ang pagpasok ng Ares. Mag-toast tayo ng sabay-sabay. Congratulations, Ares. Salamat. Congratulations, Miss Chan. Chinlan, isang intern ka lang. Hindi ka ba dapat mag-toast ng extra kay Miss Chen? Bakit? Intern ka naman eh. Kung gusto mong manatili sa Yahoo Group, nakadepende yan kay Miss Chen. Lahat ay nakadepende sa kanya. Kung ganun nga, ganito na lang. Mag-toast ako ng 2 baso. Ikaw isa lang. Tama, may alam ka na. Sandali, nakakabagot naman uminom ng ganito lang. Kung inom tayo, dapat ang pinakamahal. Ito, isang bote lamang. Isang petros na nagkakahalaga ng 1,000,000. Miss Chen, dapat mo talagang inumin ang pinakamahal na alak. Ano? 1,000,000? Miss Chen, hindi ko pa natitikman ito dati. Sige, samantalahin na natin to. Sandali! Bakit? Miss Chen, hindi ba kaya mong bayaran ng bote na ito? Chinlan, tumahimik ka na. Akala mo ba si Miss Chen ay katulad mo? Buksan mo na. Sige na lang. Anyway, sa iho rin naman ng hotel na ito. Ilalagay na lang sa account. Sige, ito na lang inumin natin. Sinay naman ako sa ganitong alak. Sige. Uminom muna ako bilang toast. Miss Chen, sanay ka namang uminom. Bakit ka umubo na ganito? Hindi niyo alam? Kamakailan lang ay medyo may sakit ako. Kaya hindi ako pwedeng uminom. Ganun ba? Mas lalo kang hindi dapat uminom. Oo nga, Miss Chen. Mas mahalaga ang kalusugan. Nakakainis ka talaga. Bakit pa siya pinilit uminom? Oo nga, ang sama mo ah. Ang sinabi niyo, medyo nakakatawa naman. Kayo ang nagpatoast sa akin kanina. Bakit ako yan sinisisi niyo? Ako ba? Ngayon, lahat ng ito ay binabato sa akin. Isa ka pang intern at ang dami mong reklamo. Lumabas ka na at i-follow up ang pagkain. Miss Chen, bakit ka lumabas? Pinupunta nila ako sa kusina para i-follow up ang pagkain. Nasaan ang pagkain ko? Miss Chen, hindi ka ba nagsasawa dyan? Ang layo-layo pa natin. Si Chen yun na napaka-clutch. Dapat may mapinsala kahit konti. At yung grupo sa kumpanya na palaging minamalit ang iba. Huwag mong isiwalat ang aking pagkakakilanlan. Naiintindihan mo? Tamang-tama, Miss Chen. Ito ang cake na espesyal na inihanda ni chairman para sa'yo. Pero kamakailan, nagbabantay ko sa timbang ko. Hindi na ako kakain. Ibalik niyo na lang yan. Pupunta na ako sa kusina para i-follow up ang pagkain. Tandaan mo, huwag talagang ipalam ang aking pagkakakilanlan. Opo, Miss Chen. Miss Chen, gaano nakatagal bukas ang restaurant ng pamilya mo? Nandoon, nagtanong na ako sa kusina. Sabi nila, hindi pa pala nag-order si Miss Chan. Bakit Miss Chan? Hindi mo ba kayang bayaran ang pagkain dito? Hotel ko nga ito. Ano bang hindi ko kayang bayaran? Kanina lang, nakalimutan lang mag-order. Anong gusto niyong kainin? Pumili kayo kahit ano. Intern, isulat mo. Nakalimutan ko lang sabihin. Kahit sa iyo ang hotel na ito. Sabi ni Chairman Chen, kahit sino ang dumating, dapat normal ang gastos nila. Ano? Sige, sabihin niyo na. Anong gusto niyo i-order? Bilisan niyo na. Nagugutom na ako. Mag-order na kayo. Ang perang ito, kaya ko pang gastusin. Ay, oo nga pala. Medyo hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko ngayon. Titingnan ko muna. Kailangan niyo rin naman ng body management, di ba? Mag-order muna tayo ng medyo hindi mahal. Miss Jen, bakit hindi ikaw na lang mag-order? Pagkatapos rin, hindi kami masyadong pamilyar sa ganitong high-end na restaurant. Susunod kami sa inyong panglasa. Sige, mag-order tayo ng boiled cabbage, chicken soup, at saka celery with fruits, at isang stir-fry pork with vegetables.
Sapat na muna yon. Talaga namang matipid ka, Miss Chen. Pang promosyon lang in order mo. Pasensya na sa inyo ngayon. Pag gumaling na ako, magpapakain ako ng mas masarap sa inyo. Miss Chen, ang bait mo naman. Kasama ka lang namin sa ganitong high-end na restaurant ay isang karangalan na para sa amin. Oo nga, magaan lang ang kain, maganda sa katawan. Bukod pa rito, may cake pa tayo, di ba? Miss Chen, di ba sabi ni chairman na ipapadala na ang cake kanina pa? Nasaan yung cake? Papunta ako para i-follow up. Na-order ko ng pagkain. Nasaan na si Miss Chen? Hintayin ko pa siyang i-quote ang presyo. Chinlen, matagal kinang pinagtitisan ni Miss Chen. Pero ganito ka pang kakapal? Alam mo ba kung anong kahinatnan kung gagalitin mo si Miss Chen ng ganito? Ano bang kahinatnan? Sige nga. Ikwento mo sa akin ng detalyado. Ikaw! Wow! Hindi ba sinabi kong ibalik na? Bakit ipinasok na naman? Ito ay mula sa isang kilalang French pastry chef at siya mismo ang gumawa ng espesyal na cake na ito. Lahat ay gamit ng imported na frozen cream. Ang halaga, 8 milyon. Cake na 8 milyon? Hindi ko pa nakikita ito dati. Kahit ang cake ko, Chen yun. Gagamitin mo rin? Paano niya nagawa yun? Kahit isang kagat lang, ay worth na ilang daang libo. Diyos ko, talaga bang pwede itong kainin? Siyempre pwede. Ako na maghihiwa. Chen yun! Chenlan, ano na naman ba ang ginagawa mo? Bakit parang kilala ko ang taong ito? Chen yun, hindi mo pwedeng hiwain ang cake na ito. Bakit? Dahil ang cake na ito ay hindi sa'yo. Chenlan, naiinis ka na ba sa selos? Ang cake na ito hindi ka Miss Chen? Eh sa'yo ba to? Chen yun. Kapag hiniwa mo ito, magkakaroon ka ng utang na 8 milyon. Isipin mo muna yon. Ha! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gumagawa ako ng ganitong cake araw-araw. Ano mo pagkakaiba rito? Talaga namang hindi ka sumusuko. Chenlan, ano mo pakialam mo? Hindi naman to sa'yong cake. Si Miss Chen ang naghahati ng sarili niyang cake. Bakit mo siya inaabala? Tama, siguro hindi mo lang kayang bumili. Huwag na nating pigilan ng pagkain ng cake. Lumayo ka nga. Ikaw na lang magsabi sa lahat. Kanino ba talaga ang cake na ito? Sabihin mo na! Kanino ba tong cake? Ito ay cake ng Aries. Alam ko na ito ay cake ng Aries. Ang tinatanong ko, si Chen yun. Siya ba talagang Aries? Sabihin mo na! Oo, siya ang Aries. Narinig mo ba? Sabi ng waiter, siya talaga si Aries. At ito rin ang cake ng Aries. Miss Chen, huwag mo na siyang pansinin. Magsimula na tayo sa paghiwa ng cake. Yun. Ito ay 8 milyon. Saan natin kukunin ang ganitong pera? Lumayo ka! Miss Chen, hiwain mo na. Hindi na kami makapaghintay. Chen yan! Hatiin na natin. Ito, para sa'yo. Si Miss Chen ay napakabait. Binigyan pa niya ng isang slice. Ang slice na ito ay pera na hindi mo kailanman kikitain sa buhay mo. Dahil ang Aries lang ang napakabait at hindi nagbibilang ng nakaraan laban sa'yo. Chen yun. Sana managot ka sa ginawa mo. Huwag ka na mag-alala. Mas mabuti pang alalahanin mong sarili mo. Isang intern ka lang. Hindi pa sigurado kung matitirang empleyado ka. Bakit narito ang cake ng Aries? Manager, sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na hiwain ito? Sinasabi ko, sino ang humati nito? Saan niyo nakuha ang lakas ng loob na hiwain ang cake ng Aries? Nagkakamali ka ba? Ang Aries ang naghahati ng sarili niyang cake. Anong problema dyan? Aries? Oo nga. Ito siya ang Aries. Sino ba siya? Miss Chen! Sinampal niya ako. Tulungan mo kong turuan siya ng leksyon. Paano na ito? Magtutuklasan ang sikreto ko. Miss Chen, Tinawag mo ako?
Pasensya na kanina, hindi kita nakita. Hindi mo naman sinasadya. Umalis ka na. Sandali! Sinampal niya ako! Hindi ko siya basta-basta palalampasin! Paano mo gustong gawin yun? Miss Chen, sinampal niya ako. Tulungan mo kung turuan siya. Hindi pwedeng tapusin na lang dito. Ginawa na. Tapos na. Umalis ka na at magsimula na tayong kumain. Miss Chen! Sige na. Habulin ko na siya mamaya. Anong sabi mo? Manager Go. Hayaan mo na lang ang manager ng hotel ay hain ng ilang putahe bilang paghingi ng tawad. Tungkol sa bayad nito, maaari ito ibawas sa sweldo ng manager ng hotel o babayaran mismo ng heiress. Nasa heiress ang desisyon. Tama ba? Heiress? Kumain na nga tayo. Miss Chen, nalaman ko na. Ang waiter na si Chen Fen ay ama ni Chen Yun. Kaya niya na itulak ang cake papunta dun. Walang duda. Pakiusap, Eris. Patawarin mo ng anak ko. Si Chen Yun at ang iba pa sa hotel ay nakapag-order na ng pagkain na nagkakalaga ng 100,000. Ano? Salamat, Eris! Sige. Dahil sa Eris, nakatikim kami na ng pagkasarap na pagkain. Oo nga, kung hindi dahil sa Eris, hindi namin matitikman ang ganitong mamahaling pagkain Talaga sa buhay naman. namin. Bakit ka nandito? Ikaw, bakit ka nakapag-order ng ganito karaming pagkain? Ako ang nag-order ng sarili kong pagkain. Anong klaseng ugali yan, waiter? Yung pagkain ang ini-order ng Eris. Ano bang kinalaman mo? Iyon lang siguro ikaw nagkakandara pa dito tagtuturo-turo. Alam mo naman na magkano ang mga pagkain ito, di ba? Sabi ko na nga sa'yo, di ba? Gamit ang sira yung pera ng Eris. Ano bang kinalaman mo? Talaga naman sa ganitong mataas na klase ng hotel, may ganitong bastos na tao. Tumahimik ka! Ikaw! Karumalduman na waiter! Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong katayuan? Nakuha mo pang sumigaw sa akin? Ikaw! Anong sabi mo? Hindi mo ba narinig ng maayos? Umalis ka na! Lumabas ka na! Umalis ka! Siyan yun! Nababaliw ka na ba? Ito ang sarili mong ama! Ano? Ano? Ito ang tunay na ama ng Eris? Sinabi mo bang matanda ang tunay na ama ng Eris? Imposible naman. Huwag ka na magsalita ng kalokohan dito! Paano kung pwede magkaroon ng ganitong ama? Ako ang anak ng Yihaw Group! Ang tunay na Eris! Ikaw! Naiintindihan ko na, Chanlan. Siyak na ikaw ang nagdala sa kanya dito upang sadyang guluhin ako, di ba? Napakasama ng puso mo. Ano mo nagawa? Manager, dalhin mo siya palabas. Tumawag ka ng ambulansya. Opo. Chen Yun, ikaw ang mas nakakagulat at nakakasuklam kaysa sa iniisip ko. Huwag kang magpanggap dito. Eres, huwag ka na magalit. Kain muna tayo. Ano ba kakainin natin? Nagagalit na ako. Hindi ko pa natitikman yan. Ano ba yan? Eres! Miss Chen, hindi ba nila kailangan magbayad? Ang pagkain na ito, dapat sana'y para turuan silang matutong magpakatino. Ngunit hindi ko inasahan na si Chen Yun ay hindi alintana ng kaligtasan ng kanyang sariling ama. Ilagay na muna sa account. Huwag ka mag-alala. Ang pagkain na ito, kabilang ang cake, babalik ni Chen Yun ng isa-isa. Dahil lahat ay narito na, ipapahayag ko na. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay magpapalabas ng bagong proyekto ang advertising department. Ito ay para i-promote ang bagong produkto. Siya mismo ang magbabantay ng proyekto. At sa press conference, darating din ang chairman. Sinong pupunta? Ako. Chinlan, paano ka bilang isang intern magkapangasa sa ganito importanteng proyekto? Siyempre, ibibigay ko ito sa Eris. Ang proyektong ito ay tatanggapin ko. Karapat-dapat. At bakit? Dahil siyang Eris. Siya ba? Siya ba talagang Eris? Nasa hotel noong araw ay hindi man lang inamin ang sariling ama? Tigilan mo ng pangbato ng dumi sa akin! Chinlan, kung talagang hindi ka kontento, gawin mo na lang ang isang proyekto. Pagkatapos, tingnan natin sino makakapasa. Manager Go, maaari bang makipagkompetensya sa Eris? Narinig ko na mga nagawa ng Eris noon ay nanalo ng malaking premyo. Chinlan, sinasabi ko sa'yo, maging mahinahon ka lang bilang intern mo. Pagkakapag oras na, mapapahabang mukha mo at kakaiyak ka pa. Sige, sa oras na yun, bawat isa ay gagawa ng isa. Sinong mas magaling, siyang pipiliin. Ayos lang. Mukhang may kumpiyansa ka. Ngunit huwag mo kong sisihin kung hindi kita pinalalaanan. Advertising award 3 taon na nakalipas.
ay akin. Ikaw? Chinlen, ngayon, ang pagmamayabang mo ay sobra na. Tingin ko sa'yo, hindi mo alam kung anong advertising award. Siguro nga, Ngayon, lahat ng departamento ay alam na isa kang tambay na huminto sa high school pero hindi pa rin marunong maging maayos at bigla na lang lalabas ngayon. tila hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang kabaong. Eres, bakit hindi natin itaas ang taya? Sinong matatalo? Siya ang alis sa Yehao Group. Ayos, Chinlen. Handa ka na bang lumabas sa Yehao Group? Sige. Aabangan ko na lang. Sana lang kapag natalo ka. Ang ilang tao, huwag sanang baliwalayan ang salita nila. Chinlen, kapag natanggal ka sa Yehao Group, walang makakaalam sa aking pagkakakilanlan. Chinlen, maghanda ka na. Aalis ka na. Ngayon, inaanyayahan ang dalawang individual na sumunod sa entablado at ipakita ang kanilang mga gawa. Kumusta? Ako si Chenyon. Ito ang aking disenyo. Panoorin niyo. Ang ideya ng Eres ay sobrang galing. Talaga namang karapat-dapat sa Eres. Sa tingin ko, pwede na ito isali sa kompetisyon. Oo nga, talaga namang kamangha-mangha. Maganda ang simula, pero medyo madali ang wakas. Ikaw na. Kumusta? Ako si Chenlen. Ito ang aking gawa. Ano ba ito? Bakit eksaktong pareho? Hindi ba kapareho ito ng gawa ng Eris? Eksaktong parehong simula. Curious kayo kung bakit ang aking gawa ay eksaktong pareho kay Chinyan? Ito ay dahil kinopya niya ang gawa ko. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo na kinopya ko ang gawa mo? Nasaan ang ebidensya? Hindi ba nasira mo ang ebidensya? Para sa akin, ikaw ang kumukopya sa akin. Sino nga bang kumakopya? Panoorin niyo lang ng buo. Malalaman niyo rin. Ayos! Ito ang pinakamahusay na patalastas mula simula hanggang wakas. Sobrang kahanga-hanga. May tanong lang ako. Ang estilo ng patalastas na ito ay parang gawa 3 taon na nakalipas na nanalo sa international. Ikaw ba yun? Ako nga yun. Narinig ko na ang dalubhasang ad maker sa loob ng 3 minutong clip lamang ay nanalo na sa international ng gintong parangal. Talaga namang kahanga-hanga. Pagkatapos manalo, nawala siya. Hindi ko inakala na makikita ko siya muli sa Yeha Group. Imposible. Mr. Ma, huwag kayong magpadala sa kanya. Bagong intern lang siya. Paano siya magiging dalubhasa sa sinasabi niyo? Talaga bang baka mali ang pagkakakilala niyo? Oo nga, kumpara lang sa pagpasa, ang Iris dapat yon. Paano magiging Chinlan ang intern na ito? Pero, ang pelikula ni Chinlan ay talagang mas kahanga-hanga kaysa kay Everest. Mas kumpleto pa. Tahimik ka! Kung mananatili kang tahimik, Nakakatuwa naman, kayo ay nasa advertising pa rin. Hindi nyo man lang alam kung sino ang magaling at sino ang hindi. Kung may mga bulag na tulad ninyo sa Yeho Group, mawawala rin kayo sa industriya. Miss Chen, pumirma ka sa aming kumpanya. Ipinapangako ko, sa susunod na 10 taon, lahat ng proyekto ng kumpanya ay ipapasa ko sa iyo. hindi pwede, Mr. Ma. Bagong intern lang siya. Hindi niya kakayanin ang ganitong proyekto. Tingnan niyo, itong mga proyekto, una niyo ipasa sa akin, pwede ba? Ikaw, hindi pwede. Hindi, Mr. Ma. Hindi pwede ito sa ganitong paraan. Hindi niya kakayanin. Chairman, dumating na rin kayo. Pinag-uusapan namin ang pelikula ng Eris. Ang idea ng Eris ngayon ay sobrang galing. Talaga ba? Hayaan niyo ako makakita. Isang pelikula na mahina sa simula at tapos. Ganitong klase ng pelikula, hindi ginawa ng anak kong babae. Chairman, ang Eris ay naglaan ng maraming effort para sa pelikulang ito. Ilang araw siyang hindi nakapaghinga ng maayos. Hindi ba tama yon, Eris? Eris? Oo, Chairman. Ang mukha niyo ay... Ang Eris ng Yeho Group.
ay iisa lamang. At iyon ay si Chenlan. Ano? Ano? Siyang heiress? Ano? Si Chela lang heiress? Hindi ikaw ang heiress! Ako? Heiress? Lagi kang nandyan sa harap ko. Pero ako, sinabi ko na sa'yo noon pa. Pero hindi ka naniwala. At kayo rin. Gu Xiao. Tian Tian. Lin Yan. Lin Miao. Kayong apat, lalong umiikot sa kapangyarihan para magpakitang tao sa heiress at walang pakundangan. Kung hahayaan ko kayong manatili sa ihaw, sasapawan ninyo ang buong kumpanya. Sinesisante ko na kayo. Chairman, pakiusap po, huwag niyo na kaming tanggalin. Nagkamali lang kami sa panghusga. Anong gagawin namin ngayon? Talaga naman, Chairman! Manahimik kayong lahat! Kayo ang lagi nagsasabi na ako ang heiress. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Pwede dahil sa inyo. Matagal ko na nilinaw ito. Tama na. Tauhan, hilahin niyo sila palabas. Chenlan! At yung cake na 8 milyon. At ang dinner bago ka pumasok sa trabaho. Lahat ng pera inuulat ko na sa pulis. Maghintay ka na lang. Hindi! Chenlan! Chenlan! Ayokong makulong! Dahil dati, magkaklase tayo dati! Patawarin mo na lang ko sa pagkakataong ito! Lahat ng ito ay bunga ng sariling kasalanan mo. Lahat na nandito, umalis na kayo. Okay ka lang ba? Okay lang po. Talaga namang anak ko. Pagdating mo, lahat ng salot sa kumpanyang ito, pinalayas mo na. Kaya ipapasa na ni Papa sa iyong kumpanya.